Good afternoon. Hala, mayroon na naman tayong mga naka-encourage na mga kwento. Lahat, lalo na sa mga bata, hindi lang mga bata, kundi may mga matanda. Oh Lord Jesus, habagan mo kami, Panginoon, sa araw-araw namin na katuwaan sa sanlibutan. Pero ikaw talaga, Lord, ang aming love na love, oh Lord Jesus. Sorry, Lord. Ito ay aming mga kwento. Mga anak-apo, mayroon na naman si nanay na nakita. Tayong mga naka-encourage na mga kwento sa panahon na ito. Kahit matagal na ito mga anak, pero naka-ano pa rin sa panahon natin ngayon. Kaya nakita natin yung katuwaan ito sa mga bata. Pero hindi lang to sa mga bata, kahit mga matanda, nakita ko to sa labas. Paano nila linalaro. Kundi ito ay ginagawa pa nilang makapira. Susugal, ginawa nilang sugalan. Praise the Lord. Lord Jesus, patawarin mo kami, Lord. So ito, sugal ito ng mga matanda. Nakita ko sa labas. Makinig kayo. Ganito, ang kwento nito. Ito naman ay alam na ninyo kung ano to. Sabi niya, who was encouraged by a spider? Oh Lord Jesus, Amen. In 1306, a new king was crowned at Scone in Scotland. His name was Robert the Bruce. King Robert, one and the greatest name in Scottish history. His coronation represented in a bid for freedom by a nation which was being harshly ruled by the English under Edward I, the hammer of the Scots. A first thing went badly for the new Scottish king, and he was forced to take refuge on Latland, an island of the Irish coast. There he found new courage from watching the perseverance of the spider, trying over and over again to fix a web to the ceiling. Bruce returned to Scotland, carried on the struggle, and finally destroyed the mighty English army at Bannockburn in 1314. From there until the date in 1329, Robert Bruce ruled wisely and while even forcing England to recognize Scotland on an independent country. Ito yung kwento niya. Ito siya, isa tong tao na yung siya sa mga spider, nakipaglaro. Pero yung mga linalaro niya malalaki. Nakatakot tong spider na tong linalaro niya. Pero itong si Scotland, hari naman ito. Kaya makita natin sa kwento ng panahon na maging katuwaan lang ito. Pero hindi na ito katuwaan ng iba, kundi ito ay matinding laruan na talaga. Nakapera-pera na sila dito. Kaya itong mga ginagawa nila, sugal na makapira sila talaga. Pakinggan ninyo yung paliwanag. So ngayon, ikwento ko lang ng Tagalog konti kasi mahirap rin itong mga nila, mga malalim yung mga English nila dito. Kaya makita natin ito si Robert. Ang ngalan kasi niya si Robert the Bruce. Isang hari to siya. Isang hari na makapangyarihan ng pangalan sa kanilang kasaysayan.
siya ay pinutungan bilang isang BID na kalayaan sa kanilang misyon bilang malupit na pamahala na sila kinuha bilang kanlungan ng Rathlin sa isla, kung saan sa Irish Coast Guard ang nasumpungan ng bantay na nagtiyaga siya sa mga spider na inaayos niya yung mga bahay ng spider. Alam na ninyo yung bahay niya. Tapos bumalik siya sa Scotland. Dala niya yung spider na dala-dala niya na nakipagbaka rin siya kasi ito ay sinisira ng mga army na makapangyarihan din na army, itong si Bannockburn, na ito rin ay namatay noong 1314 noong noong 1314 na hanggang na siya ito palang army na si Bannockburn. Ito yung panahon na kung paano niya sinira niya yung dala-dala ni Robert na spider noong 1314. So itong si Bannockburn, ito yung namatay sa noong 1329. Yung nagsira, yun ang namatay. So itong si Robert Bruce, patuloy niya pinipilit na makilala siya sa mga Scotland na nakadepende sa kanilang bayan. Kasi gusto talaga niya alagaan yung mga spider doon. So kaso lang yun si Bannockburn, parang pinag-initan yung ginagawa niya dahil makapangyarihang army ito. Sinira niya yun. So ito yung kwento natin na kung paano yung si Robert na maging hari, na ang ginawa niya yung pag-alaga sa mga spider, na ito ngayon makita natin na rin ng mga bata o mga tao na ginawa nilang laro sa labas. Kung makita niyo marami, 'di ba, mga bata, pero itong ginagawa niya malaking spider, ito yung inaalagaan. Kaya yung nakita ni Bannockburn, sinira to ni Bannockburn. Kaya na ito nag-struggle itong si Robert dahil sa ginawa ni Bannockburn. Kaya yung namatay na si Bannockburn, pinatuloy pa rin ni Robert Bruce. Yung pinilit talaga niya na makilala siya sa Scotland na nakadepende sa kanilang bayan. Itong meaning tong Scotland, ito yung palang makaugnay ito sa kalagayan ng kasaysayan ng bato ng tadhana. Marinig ko tuloy yung sa lumang mga tugtugin nila yung bato ng tadhana. Hindi ko nakita kung ano talagang itsura nito. Pero ito yung kasaysayan nila, bato ng tadhana. Kaya ito yung kwento natin na sinare ko sa inyo, na para makita natin kung kalupit yung pamahala nila doon sa kanilang lugar, na kung saan dinala nila yung ni Robert doon sa sa pinaka na lugar, sa isang isla kung saan niya inalagaan talaga yung kanyang spider. Pero dahil pinag-initan din ito sa mga army, kaya kumbaga kahit na sinira, pero pinapatuloy pa rin niya sa pag-alaga itong mga spider na to. Kaya pala hanggang ngayon may mga spider pa kita natin, pero lang yun
mga spider sa atin. Maliliit ito sa kanya, malaki. Talagang nakatakot to kung makagat tayo nito. Tapos ang lalaki ng bahay niya. Talagang malaki ang bahay ng itong spider. Kaya salamat sa inyo mga anak apo na ano naman lang ito nakita ni katuwaan ni nanay. Pero talagang nakita natin ngayon na napakinabang pa rin ito ng mga kabataan kasi linalaro nila yan. Kaso lang sa mga malaking tao, ginawa naman nila ng mapirahan nila. Pero salamat sa Panginoon na sa ating kwento na malaman ninyo kung paano naalagaan ni Robert itong mga spider na to. Kaya makita natin ngayon na itong mga spider pala, ito pala ay nakatuwa rin kung alagaan to, pero nakatakot lang to kay super laki naman. Siguro yung mga dito sa bahay, minsan yung mga bata, takot sila. Pagkita nila yung spider, pag nakita nila. Kasi mangagat talaga yan. Pag hinawakan mo, nangangagat ito. Kaya maingat rin tayo sa mga ganyan. Kasi pag mga bata, baka hawakan nila, mangagat yan eh. Yung mga maliit siguro, hindi naman. Inaano nila yung sa mga ting-ting. Makita natin doon sa labas. Yan ang mga ginagawa nila. Kaya salamat sa ating Panginoon. Shout out sa inyo mga anak apo na ito naman nakita ni nanay. Ngayon, siguro na naman tayo muli sa next time kasi marami na tayong mga upload. Hindi pa na-edit yung mga iba. Kaya salamat sa inyo na nakikinig kayo at salamat din sa inyo na walang tigil na pakinig sa mga kwento ni nanay. Kaya salamat sa ating Panginoon na ang ating Panginoon gumagabay rin sa atin. Kaya kailangan lang natin yung pagdulog sa araw-araw, manalangin para tayo ay hindi mawalay sa Diyos na siya yung ating kanlungan. Kaya praise the Lord mga anak apo, dapat tayo laging manikluhod sa ating Panginoon. Lalo na sa mga araw-araw natin na pamumuhay, upang tayo ay gabayan ng Panginoon at ingatan, lalo na sa ating mga pamilya, na kailangan talaga ng Diyos ay nanahan sa loob natin. Na ang Diyos sumpungan sa ating mga pinaghalong espiritu na nananahan sa loob natin. Na tayo ang templo ng Diyos, kung saan nanahan yung Diyos sa ating mga espiritu, kung saan siya nagkukontrol sa araw-araw natin na pamumuhay. Kaya kailangan lang natin ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. O Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Mga anak apo. Bye-bye. Amen.